Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ang pag-uusapan po natin is patungkol po sa paano magiging isang apologist or apologistic ang isang tao po. So, sabi po sa concept po natin about po sa apologistic, sabi po dito, the discipline that seeks to provide a defense of the truthfulness of the Christian faith for the purpose of convincing unbelievers. So, pag sinabi po natin apologistic, hindi po ito yung nag-apologize po tayo sa mga kasalanan natin. Bagkus ang ibig sabihin po ng apologistic from the word of apology is, ito po yung nagre-reason po tayo, nagbibigay po tayo ng reason why we have faith in our Jesus Christ. So nga po, pag sinabing apologistic is to give reason po na kung bakit po tayo believers po ng ating Panginoon Diyos, bakit po natin siya sinusunod, and why we are Christian po. So, para naman po sa ating Bible verse po, ito po yung matatagpuan po sa 1 Peter chapter 3 verse 56 po. Ito po ang sabi po sa English. But in your hearts, reverse Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with your gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who seek maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. So, ito lang po sabi po sa Tagalog po. Igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin niyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahawak sa inyong magandang pag-ugali bilang mga lingkod ni Kristo. So, yun po yung ating Bible verse po para sa araw na to. And tayo naman po dumako po sa ating teaching for katuruan. Una, apologistic is defense of the faith. So, yung nga po yung sinabi ko kanina, ito po yung sinabi po na apologistic is ito po yung nagre-reason po tayo, dinidefense po yun natin yung faith po natin pagdating po sa ating Panginoon Diyos. Ini-express po natin sa mga tao po, pinapaliwanag po natin sa Kanya why we have faith in our God po. Nang sa ganun po, kapag nag-reason out po tayo sa ibang tao, is magkaroon sila ng idea kung sino nga po ang ating Panginoon Diyos. Then after that, pwede po tayo maging influencer po sa kanila para mas makilala pa po nila yung ating Panginoon Diyos at magkaroon po sila ng relationship po. So yun po yung kagandahan po ng apologistic kasi we always defense or nagre-reason out po palagi po tayo sa mga tao kung bakit po tayo nagkakaroon po ng faith po sa ating Panginoon Diyos. So, teaching number 2 po, Christian has to become apologist. So, bilang isang mga Kristiyano daw po is nakatadhana na po sa atin para po mag-isang apologist po kasi sabi nga po dun sa Bible po, go and make disciple all the nations. So, yun pa lamang po, napapakita na po natin yung pagiging apologist po natin kasi as we go po sa ibang barangay po, is we always share the words of God po. Ina-apologistic po natin palagi yung word po ng ating Panginoon. Dinidefense po natin siya sa ibang tao po para mas maunawaan po nila kung sino nga po talaga ang ating Panginoon Diyos at ano nga po yung ginagawa niya po sa ating buhay. So, we always defense po our Jesus Christ po sa pagiging apologist po natin. So, teaching number 2 naman po, the goal of apologists is to win people for Christ. So, yung apologists po dito is hindi po nila yung win po nila na manalo po sila sa debate or nagkakaroon po sila ng reason out each other po. But dito po, sa pagiging apologist po natin, ang pagiging win po natin is magkaroon po ng relationship po yung tao sa people Christ na nire-reason out po natin sa Kanya na kung sino nga po talaga si Jesus Christ po sa buhay po natin. So, para magkaroon po siya ng idea and until at the end po, mananalo po ang isang tao po through Christ po or mas magkakaroon na po siya ng relationship po sa ating Panginoon Diyos. So, doon pala po napakita na po na panalo na po tayo bilang isang Kristiyano kasi we have our strong relationship po in our Jesus Christ as apologistics po. So,
Yun lamang po para sa araw na ito, and gusto ko po magtapos po sa panalangin po. So, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin kanina po. And thank you po, Lord, for the all um, things that you gave po and being sa apologistic po. I always reason out you po, Jesus Christ. Always ko po kayo hindi defense po para sa mga tao po. So, yun lamang po para sa araw na to. And amen po. So, maraming salamat po sa pakikinig, and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.